Kulong at suntok mula sa kumare ang inabot ng isang tricycle driver. Ilang beses umano kasi niyang ginahasa ang inaanak na 12 anyos pa lamang. Iyan at iba pang krimen sa aking eksklusibong pagtutok. Isa ng warrant of arrest gawin na arrest namin sa kasong lascivious conduct. Hinuli sa bisa ng warrant of arrest ang tricycle driver na ito. Makaraang pagsamantalahan umano ang 12 anyos niyang inaanak. Matagal kong inantay itong dapat. Nang makaharap siya sa presinto ng kanyang kumare, hindi na ito nakapagpigil. Ni sa hinagap, hindi raw naisip ng ina ng biktima na magagawa ito ng kumpare niyang itinuring niyang ikalawang ama ng bata. Gusto kitang patayin ito dito. Ilang buwan ako nasa bahay. Tinitignan na kitang kain. Maayos ang anak ko sa'yo po. Sinasamantala umano ng suspect kapag nag-iisa ang biktima sa kanilang bahay. Inaalok daw nito ng merienda ang bata. Sasabihin niya na kunin mo dun sa loob. Tapos susunod siya. Naulit yun ang naulit. Same venue, palaging sa kwarto, palaging wala yung asawa. Naulit daw ng naulit ang krimen dahil itinago ito ng bata hanggang sa mapansin na ang naging pagbabago sa kanyang kilos. Umamin daw ang bata kalaunan sa mga kaibigan nito. Twice nung September, tapos nagkaroon siya ng pagkakataon ng isang beses nung October, at nagkaroon siya ng 2 beses na pagkakataon ng December. Matibay yung ebidensya dito kasi unang-una minor to. Base sa story ng bata, talagang nag-corroborate dun sa totoong pangyayari. Tumanggi ang suspect na magbigay ng kanyang panig. Ang kaso niya ay Republic Act 7610, ito nga yung child abuse. At meron siyang piyansa na 5 counts ito, may piyansa na 200,000 each. So with a total of 1 million piyansa niya. Sa Ordaneta, Pangasinan, wala ring takas sa Intelligence Unit ng Eastern Police District ang isa pang suspect sa kasong acts of lasciviousness at rape. Nangyari ang krimen sa Marikina noong nakaraang taon pero nagtaguro ang suspect sa Central Luzon hanggang sa lumipat sa Region 1. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.